O, pakinggan niyo po mga kababayan, si Jimmy Bondoc, eto na po. O, Most of the lawyers, ma'am. We are his. Hindi po kami talking heads. Tao po kami, may pakiramdam ayun. Sasaktan, Jimmy Bondoc, mga kababayan. Pinili mo yung landas na yan eh. 'Di ba? Sabi ni Jenny Ramos, baka bagong rules yun, Sir Mark. Baka po, dahil bagong lawyer na tong si Jimmy Bondoc, baka may bago na po siyang pauso, mga kababayan. No? Na ang lawyer na ang pwedeng tumanggap nung warrant of arrest. Oh, po kami. Kami po ay naniniwala sa sinasabi namin at bagamat magkasalungat po ang mga paniniwala natin. That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No? Ma'am, I hope you don't. kasi naman no, matatawa ka talaga dito sa mga pinagsasabi nila Bondoc ho, mga kababayan. Biruin mo ang sasabihin ni Jimmy Bondoc. Hinihintay po namin na personal na iabot o personal na iserve yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Ang ginawa na nga ni Bato de la Rosa, tumakbo di ho ba? Naglagay pa po sila, Director Matibag ng 2 kababaihan po para sila yung magbabasa ng Miranda rights kay Bato de la Rosa. Ano ginawa ni Bato? Tinulak. Ang dahilan po ng paglalagay ng 2 babae doon para sila yung maging magbabasa ng Miranda rights is para mas kalmado po, mga bossing. Kaya natatawa si Ses Drilon. Ano po? Kaya natatawa si Ses Drilon dahil nga po, mga kababayan, yung tipo bang animo na parang sila Jimmy Bondoc ay walang alam na ibinibigay personal yung warrant of arrest dito kay Bato de la Rosa. Yung tipong mga nagmamaang-maangan na walang ganong nangyari. Hindi ho natin masisisi yung reporter. Alam niya lahat ang mga pangyayari. Miski ho tayo, no? Ang makarinig doon sa mga pinagsasasabi ho ni Jimmy Bondoc, mga kababayan, ganyan din po ang magiging reaksyon natin. Mangingiti ka, matatawa ka. Oh, sabi ni Jenny Ramos ulit, no, yung abogado ka pero pinagtawanan ka lang. Batik kang ano yan, newscaster yan si Seth Drilon Ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to I'm be. not. we're You're earnest saying with you want the government to personally serve, but Yes, yes. he ran Yeah, away. To us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman. Oh, but he ran away. Oh, eto na po, yung makasaysayan. Eto na po, mga kababayan, yung makasaysayan na linya ni Jimmy Bondoc na inalmahan po ng mga abogado. Kami, pwede naman po sa amin. Naalala ko dati nung bata ako, alam Pwede po daw sa kanila. at si Jimmy Bondoc na din ho ang magbabasa, mga kababayan, siguro ng Miranda rights para kay Bato de la Rosa. ako, manunood ako ng mga senador, no? Kunyari sila Ramon Mitra, parang ganyan, ano? Si Juan Ponce Enrile, Rene Sagisag, no? Nung Ako pinapanood ko din ho yung mga yon. nakikita mo sa TV, parang hindi tao, no? Para silang nakalutang sa katotohanan, ano? Pero nung nakilala ko po yung iba, halimbawa si Rene Sagisag, God rest his soul, nung naging teacher ko siya sa political law, no? Sa Consti 1. Taong-tao, ang hilig makinig sa awitin. Tapos aminado siya, dilawan siya, pero nung nagpapalitan ng mga Pero ang tanong, sir, bakit hindi mo na lang ipinagpatuloy yung pagkanta mo? Ano, para hindi ka nasasadlak sa ganitong sitwasyon. Pero hindi, kasi ho, ang hirap naman talaga na pumosisyon, lumagay doon sa sitwasyon po ng mga DDS, mga kababayan. Yung tipo bang huling-huli ka na, kailangan ilusot mo, oh. Kaya ho napapasabi si Jimmy Bondoc na, pwede naman nyo po sa aming iserve o ibigay yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Kung si Boss Jimmy Bondoc nag-focus po sa kanyang pag-awit, pagkanta, malamang po hanggang ngayon, hinahangaan ko ito Kasi lalo na po, mga kababayan, yung kinanta niya, yung inawit niya na paborito ko ho tong si Jimmy Bondoc dati, mga bossing. Lalo na sa larangan ng pag-awit. Lalo na po kapag yung kinakanta niya, yung eto, ganito yun, Lalo niya pag kinakanta niya, does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? Oh, di ba?
If the London Bridge is falling, or anybody hear that sound. Naku, paborito ko po na kinakanta ni Jimmy Bondoc yun, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung itinuloy-tuloy na lang ni Jimmy Bondoc yung kanyang karir sa pagkanta, hindi pa po siya masasadlak sa mga ganitong sitwasyon po. No? Na pati po lawyer pwede nang tumanggap ng mga warrant of arrest. Ay, mali ako. Si Paulo Santos. Nako. Si Paulo Santos ang kumanta nung Moonlight Over Ay, hindi ba si Jimmy Bondoc yun? Sorry. Sorry. Pinagyabang ko pa naman na favorite ko si Jimmy Bondoc. Sige na nga, tuloy na nga natin to. Sorry. Kami ng aming mga pananaw, parang hindi naman siya na-o-offend sa iba kong paninindigan, no? Kasi tao po kami. Tao po talaga kami. Maniwala po kayo, tao kami. At putik na, sino ba hindi naniniwalang hindi kayo tao? Sino naniniwala ditong hindi sila tao? Pumukha po nila. Inaamin mo yung pagkakamali mo, Boss Jimmy. Yung nasabi mo na pwede kayong tumanggap ng warrant of arrest. Oh, okay. Ang demonyo si Alan Cayetano. Alam niyo po, hindi naman perfecto si Alan, pero this is a man of God, no? He's a man of God. Oy, inuto nyo pa ako. Ang ganda daw ng boses ko. Diyos ko, dito sa pamilya namin, itinatakwil nga ako eh. Sasabihan ako, maganda ang boses. No, dito, alam nyo, kapag kayo nasa labas ng bansa, sasabihin ng mga ibang lahi. Naku, Pilipino yan. Magaling kumanta yan. Inuunahan ko na mga kababayan. Ang sasabihin ko, naku, ako lang yung Pilipino na hindi magandang kumanta. Ako lang yung Pilipino na walang magandang boses. Inuunahan ko na. Tapos uutuin nyo ako dito. Ano ba gusto nyo? Sino ba mangungutang dyan? Matagal ko nang kilala yan, aninindigan sa totoo, pero meron pa siyang mga faults. Siyempre. Diyos ko po. So ano to, iniyaamin mo din na itong mga ganitong mga napanood namin mga baril-barilan, inaamin mo din na kamalian din ni Alan Peter Cayetano. Aminin mo na, alam naman namin yun. Lalo naman ako, no? Pero po yan si Alan, kung sa flood control lang, yan ang maniwala. Wag ka lilipat kung wala dito lang tayo sa pag-uusapan natin. Wala kayo, hindi po nila makokontrol yan. The same goes for the people who we do not agree with, no? Halimbawa sila Zubiri ngayon tsaka sila JV, medyo gumigitna ng konti. Tao po yun. Huwag naman po nating balahurain, hindi. Ayaw nang nababalahura, ayaw nang nababash ni Boss Jimmy Bondo. Boss, lumagay ka sa sitwasyon na yan eh. Miski naman yung ibang mga kasama mo dyan sa DDS, no? Mas grabe pa na mga mambalahura yung mga kasama nyo sa DDS. Yung Iloy Bugres nga eh. Di ba? Kahit wala namang kaalam-alam sa politika eh. Basta, mambalahura ka dyan. Balahurain mo yung kumukontra kay Duterte. Di ba? Kahit wala namang alam sa politika yun, ha? Hindi naman kailangan gawin yun. Malay nyo, pagdating ng araw, pumanig din sa atin, no? Right now, siguro, talagang totoo yung sinabi ni Mings na nananalangin siya at meron siyang napagtanto-tanto. Ayan po natin siya kasi journey niya yun eh. Yun yung journey niya bilang tao, no? Si Senator Loren, isipin nyo naman po, nanindigan lang siya sa paniniwala niya. She doesn't have to be right. Si Senadora Loren Legarda. Yung ano ba tawag doon? Supporting artist ho, mga kababayan. Supporting actress ni Pia Cayetano. Kasi si Pia Cayetano ang pinaka main o lead actress ho. At ang supporting si Loren Legarda. Nakiiyak na din. Right or wrong, it doesn't I don't think there's absolute right or wrong in senatorial factions. Meron bang right and wrong doon? Wala naman po.
Kawawa naman, oh. Pati ba naman mga larawan sa, ano, pero kasi ang sa akin, ang view ko doon, pader nila yun eh. Di ba? So, kung gusto nilang ibaba yung Oh, tsaka yun yung paniniwala nila eh. Na dati si Loren Legarda is empowered woman. Kaso, sir, wala eh. Nahalata nila yung kilusan galawan. Tapos, yung anak pa, may kinasasangkutan pa na 24 billion sa Department of Energy. Talagang mayayari, sir. Diba? Talagang may kalalagyan. Ang si Loren Legarda. litrato ni Loren, wala po siyang magagawa, wala rin tayong magagawa. Pero yung meaning behind that, yung pagbaba, parang ano po, inappropriate. Pero again, karapatan po nila yon. Galangin na lang Meron pang inappropriate ha. Yun yung paniniwala at nakikita nila po natin. Pero suportahan po natin si Senator Loren Legarda, no? Tapos si Senator Chis Escudero, napatunayang tama pala. Tama naman pala yung interpretasyon niya ng forthwith na dapat naman pala Sandali. Ano? Kayo lang na mga DDS tsaka yung Korte Suprema, no, ang naniniwala diyan. Hindi kami bondok. Kasi kami, kung ano yung nakasaad, lalong-lalo na ho ako, mga kababayan. Ano po? Meron ako mga nakakasamang araw-araw na isinilang po na ang kanilang pananalita, naririnig, sinasalita, simula nung isinilang, ay Ingles. Hindi ganun ang paniniwala nila na ibig sabihin ng forthwith. Ang paniniwala nila na ibig sabihin ng forthwith ay dali-dali, agad-agad. Hindi dapat mapigilan. No? Mga Amerikano, yung mga kasamahan namin dito, mga Amerikano, mga Australiano, mga Canadian, simula nung ipinanganak yung mga yan, no, English. Kaya nga nagulat sila eh. Hindi ko na nga lang dapat sasabihin na, yan yung sabi ng Supreme Court namin eh. Hindi ko na dapat sasabihin, no, bakit? Parang nakakahiyan. Supreme Court ng Pilipinas yan. Forthwith, hindi agad-agad. Kabaliktaran. Nakakahiya lang ho, mga kababayan. Di ba?